Sa gitna ng maiinit na balita at mga isyong panlipunan sa Pilipinas, isang pangalan ang palaging maugong pagdating sa matapang na pagpuna at diretsahang pagsasalita. Si Anthony Taberna, o mas kilala natin bilang si Katunying, ay naging mukha at boses ng katotohanan para sa marami nating kababayan sa loob ng mahabang panahon. Mula sa pagiging boses sa radyo hanggang sa pagiging host sa telebisyon, hindi maikakaila ang impluwensya niya sa opinyon ng publiko. Pero kamakailan lang, naging sentro siya ng usap-usapan dahil sa sunod-sunod na pagbabago sa kanyang career at mga personal na hamon na hinarap ng kanyang pamilya. Marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang sinasabing kabayaran sa kanyang mga binitiwang salita noon o isa lamang itong pagsubok para sa isang mas matatag na simula. Nakakapagtaka nga ba kung bakit sa kabila ng lahat ay nananatili pa rin siyang matatag at aktibo sa mata ng publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago natin busisihin ang mga kontrobersya, mahalagang malaman natin na hindi naging madali ang inakyat na hagdan ni Katunying. Ipinanganak siya sa Nueva Ecija sa isang pamilyang payak lamang ang pamumuhay. Walang yaman o koneksyon na nagtulak sa kanya sa tuktok. Sa halip, ang tanging baon niya ay ang disiplina at sipag na itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil lumaki siya sa probinsya, mas naging malalim ang kanyang pag-unawa sa hirap na dinaranas ng mga ordinaryong tao. Ang karanasan niyang ito ang naging pundasyon ng kanyang pagiging matapang na komentarista dahil alam niya ang totoong nangyayari sa ibaba. Nagsimula siya bilang isang reporter na naglalakad sa kalsada at humaharap sa panganib para lamang makakuha ng balita. Dito niya napatunayan na ang boses ng isang tao kapag ginamit sa tamang paraan ay may kapangyarihang magmulat ng mata ng marami. Ang kanyang pagsikat ay lalong tumingkad nung naging bahagi siya ng DZMM sa ilalim ng ABS-CBN. Dito natin nakita ang isang Katunying na hindi natatakot bumangga sa mga malalaking tao sa gobyerno. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na personalidad sa harap ng mikropono ay isang mapagmahal na asawa at ama. Ang kanyang asawang si Rosel Taberna ang naging katuwang niya hindi lang sa loob ng bahay kundi pati na rin sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Ang kanilang pagsasama ay naging simbolo ng katatagan lalo na noong hinarap nila ang pinakamabigat na pagsubok sa kalusugan ng isa sa kanilang mga anak. Sa mga panayam, palaging sinasabi ni Katunying na ang kanyang pamilya ang sentro ng lahat ng kanyang ginagawa. Kahit gaano pa kagulo ang mundo ng media at politika, ang pag-uwi sa kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa susunod na araw. Ngayon marami ang bumabatikos at nagsasabing ang pagkawala niya sa dating istasyon at ang paglipat-lipat ng trabaho ay isang anyo ng instant karma. May mga nagsasabi na ang kanyang mga dating komento ang bumabalik sa kanya ngayon. Pero kung titingnan natin sa ibang anggulo, makikita natin ang isang taong marunong sumabay sa agos ng panahon. Hindi siya tumigil sa radyo at TV lamang dahil ngayon ay isa na rin siyang digital content creator na may sariling malakas na platform. Ang pagbabagong ito sa kanyang buhay ay nagpapakita na ang buhay ng isang mamamahayag ay hindi lamang nakakulong sa loob ng isang studio. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahang bumangon at magbago kahit gaano pa kabigat ang mga batikos na ibinabato sa iyo. Dahil sa husay niya sa radyo, hindi nagtagal ay nabuksan ang pinto para sa mas malaking mundo ng telebisyon. Hindi natin matutukoy ang iisang tao na nakadiskubre sa kanya dahil ang totoo ay bunga ito ng pagtitiwala ng maraming producers at directors na nakakita ng kakaibang kislap sa kanyang estilo. Ang dedikasyon niya sa pagtatrabaho ang naging susi para unti-unti siyang makilala sa mga morning shows at mga programang tumatalakay sa mga isyu ng bayan. Noong mga panahon na iyon, lalong lumakas ang impluwensya ni Katunying dahil hindi lang boses niya ang naririnig, kundi nakikita na rin siya ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Noong dekada 90 hanggang sa pagpasok ng taong 2000, doon talaga bumanat ang kanyang pangalan at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad sa media.
Sino ba ang makakalimot sa programang Tapatan ni Tunying? Sa palabas na ito, naging tatak na niya ang pagharap sa mga politiko, negosyante at pati na rin sa mga sikat na artista. Ang mga tanong niya ay laging matalas at talagang walang takot niyang hinahawakan kahit ang mga pinakasensitibong paksa na iniiwasan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit marami ang humanga sa kanya at itinuring siyang boses ng masa. Ang paraan kasi niya ng pagsasalita ay napakasimple lang at madaling intindihin ng kahit sino. Ramdam ng mga tao na ang isang probinsyanong katulad niya ay sumasalamin sa kanilang sariling mga pangarap at pakikipagsapalaran sa buhay. Ang imahe niya bilang isang taong galing sa ibaba na nagsumikap at nagtagumpay ang lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon sa harap ng publiko. Pero sa kabila ng lahat ng papuri, hindi rin naging madali ang daan para sa kanya dahil dumami rin ang mga bumabatikos sa kanyang estilo. May mga nagsasabi na kung minsan ay nagiging masyadong emosyonal siya o kaya naman ay may kinikilingan sa kanyang mga opinyon. Pero kahit anong ibato sa kanya, ay nanatili pa rin siyang matatag sa kanyang tungkulin bilang isang komentarista. Ang rurok ng kanyang kasikatan ay dumating noong sabay niyang hawak ang radyo at telebisyon kung saan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging usap-usapan hanggang sa social media. Halos lahat ng Pilipino, kahit hindi mahilig sa balita, ay kilala na ang pangalang Anthony Taberna dahil sa lawak ng kanyang narating sa industriya. Ngunit gaya ng inaasahan, kasabay ng sobrang sikat ay ang pagdating ng mas malalaking kontrobersya na sumubok sa kanyang pagkatao. Isa sa mga hindi malilimutang insidente ay ang naging alitan nila ng aktres na si Pinky Amador na talagang pinag-usapan sa buong bansa. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking dibisyon sa publiko dahil nagkaroon ng matinding palitan ng mga pahayag sa magkabilang panig. May mga taong pumanig sa kanya at nagtanggol sa kanyang paninindigan, pero marami rin ang bumatikos at kumuwestiyon sa kanyang paraan ng pakikipag-usap. Matapos ang mga mainit na palitan ng salita sa social media, dahan-dahan ding humupa ang mga isyong ito at bawat panig ay nagpatuloy na sa kani-kanilang buhay. Ang mga ganitong sitwasyon ang nagpapatunay kung gaano kabilis lumaki ang isang simpleng hindi pagkakaunawaan kapag nakarating na sa internet. Hindi rin nakaligtas si Katunying sa mga usaping politika, lalo na noong mabanggit ang mga pangalan ni Kiko Pangilinan at Leni Robredo. Dahil sa kanyang mga pahayag, marami ang bumatikos sa kanya at sinabing may kinikilingan siya, habang ang kanyang mga tapat na taga-suporta naman ay iginiit na karapatan niyang magpahayag ng sariling opinyon bilang isang komentarista. Sa ngayon, ang mga alitang ito ay naging bahagi na lamang ng makulay na kasaysayan ng kanyang karera sa media. Noong taong 2020, isang malaking dagok ang dumating hindi lang sa kanya kundi sa buong industriya nang hindi ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa marami, kabilang na si Anthony na humanap ng bagong tahanan. Lumipat siya sa TV5 upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa publiko, ngunit mapapansin na unti-unti na rin siyang nagbawas ng oras sa harap ng telebisyon. Mas pinili niyang ibuhos ang kanyang lakas at panahon sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo gaya ng kanilang mga restaurant kasama ang kanyang asawa. Ang pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo ang naging bagong direksyon ng kanyang buhay na nagsilbiring seguridad para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kahit hindi na natin siya madalas makita sa traditional na TV, nananatili pa ring buhay ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng social media at mga digital platform. Dito ay patuloy siyang nagbibigay ng kanyang mga pananaw sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Ang kwento ni Anthony Taberna ay isang malinaw na halimbawa ng pagsusumikap na nagmula sa simpleng buhay sa Nueva Ecija hanggang sa marating ang rurok ng tagumpay. Ang bawat kontrobersya at paglipat ng istasyon ay naging patunay lamang ng kanyang katatagan at kakayahang sumabay sa takbo ng panahon. Sa huli, ang tagumpay ba ay nasusukat sa tagal mo sa harap ng kamera o sa kakayahan mong manatiling matatag kahit anong bagyo ang dumaan sa iyong buhay? Kayo, ano ang tingin niyo sa bagong yugto ng buhay ni Katunying ngayon bilang isang negosyante at digital creator? Naniniwala ba kayo na mas malaya na siya ngayon sa kanyang mga pahayag?
Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.